for anything else? No? Sino mag-lead ng prayer sa atin? Sabi si Kathy. Ako na. Mga pastor, tumayo na kayo dyan. Tayo muna tayo lahat. Maraming Diyos na sa mga pagpalang hapon po sa inyo. Kami po yung unang-una yung papasalamat sa inyo sa inyong paggabay sa amin. Patuloy dito po sa Gaymore, sa B4 office po po yung magsama-sama, especially yung mga city coordinators or coordinators po po yung B4. Just need to bond each other at magkaroon na kaalaman regarding po sa mga bagay-bagay na pag-uusapan po namin ngayong oras na to. Ang dalangin na po namin na kayo ba na sa magsasalita dito at ibig puso ng bawat isa ay tuloy ninyo upang gamahin na mismo ang naisip para po sa amin po ngayon. Dalangin po namin na magkaisa lang bawat isa dito upang mas palagay pa po Panginoon ng samahan ito na makatulong kami gamitin niyo kami upang makatulong sa aming kapwa, especially sa mga indigent po Panginoon na hindi napapansin ng mga ibang namumuno, naway kami ang gamitin niyo upang matulungan po at mabigay ang mga kailangan po nila. We love you, Father God, in Jesus' name we pray. Amen. Ito naman sa atin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pwede na magsalita sa atin ang ating pinuno. Si Kuya, ikaw, Kuya Antonio muna, Durano. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maganda tayo magsulpo. Ako po si Antonio Durano Balina. Ako po ay tubong Baclaran, ipinanganak po sa Baclaran. Lahi po ako ng Samar at ng Cebu. Balenya, Balina, Durano po. At ako po ay isa na rin pong ganap na Bani Islam o Muslim po. Pero ako po ay bukas sa paniniwala, maging Kristiyano man kayo. Dahil doon din po ako nang galing, iisa lamang po din ang ating tinatawagan sa Panginoon o nag-iisang Diyos. Yun lang po. Muli po, bubuksan po ang history po kung paano po ang lupa na pinamigay po sa bayan ng General Nakar, lalawigan ng Quezon, ay hindi po kapanipaniwala na mayroong pang ipinamimigay na lupa na 3 hektarya hanggang 5 hektarya na maximum po. Yan po ay naumpisahan po ng isang butihi, ex-mayor po ng Aras-Asan, walang iba kundi si ex-mayor Ernesto Camino. Yung po ang founder ng Bantay Bayan Ombudsman. At kami rin po yung tumakbo noong panahon na yun ng Bantay Bayan Party List. At pangalawa po yung Aging Pinoy Party List. Ako po yung Region 4, coordinator po ng lahat ng aming mga pagkilos sa aming samahan. Na natuklasan po namin yan sa panahon po ni Pangulong Ramos at sa panunungkulan ni Senador Loren Ligarda. Doon po sa Balik-Lunti ang Kagubatan. Noong panahon na yon, yung lugar na yun po, ang Sierra Madre po ay kinalbo. Yan po ay nilager. Sa madalit sabi po, ang grupo po namin sa pamamagitan ni Loren Ligarda ng Balik-Lunti ang Kagubatan ay namuna po dyan sa bundok ng Sierra Madre, na kung saan po ang samahan namin ay samahang magsasaka ng nakar. Sa madalit sabi po, rehistrado kami noong 1999 sa pangalan ng samahang magsasaka ng nakar na meron pong rehistrong 1999-05070188. Sa madalit sabi po, legal po, at kami po ay nakapag-apply po
sa DENR sa panahon po ni Undersecretary Renato Rueda. Naaprubahan po ang aming pag-a-apply na yan noong taong 2002 hanggang 2003. At sa kasalukuyan po ngayon, muli po medyo mahaba ang istorya na yan, ang aming hirap na inabot po dyan. Siguro hindi po may kakaila sa inyo yung napanood nyo na malaking dilubyong nangyari po dyan sa General Naga, Infanta at Real. Yung pumatong po halos ang mga puno ng kahoy doon sa bayan, sa mga bahay. May 10,000 po ang patay dyan. Nagkataon po kami, nandudong po kami sa bundok. Hindi po kami na ano po, sa madalit sabi, wala po nangyari po sa amin ng panahon na yun. Ngunit nagkaroon po kami ng takot dahil sa dami po ng namatay na yun. Na may 10,000. At ako ay umuwi ulit ng Cavite. Dahil nagkaroon po kami ng mga nervyos. Sa madalit sabi, muli po, ay bigla po kaming sa madalit sabi, nabuhayan ng loob ngayon dahil may nabalita po yung Aliwa Dam at yung Hydro Canan Electric Dam. Nagkataon po yung dalawang malalaking proyekto po ng ating gobyerno ay mismo nasa gitna po kami ng dalawang proyektong yun. Nakasalukuyang ginagawa na po yung Aliwa Dam at yung Canan Dam ng Hydroelectric ay uumpisahan na po sa Marso nitong susunod na taon. Sa madalit sabi po, makikita nyo pa ang mga litrato na ipapakita namin sa inyo kung ano po yung pinag-umpisahan namin, kung gaano kalalaki pa yung anak namin, na ngayon ay may mga apo na kami. At sila na po ngayon ang nanguna sa pagbalik doon sa Nakar. Na nandoon na po ngayon ang progreso. Mabuti ay hindi pa po yung mga lupa namin na inaplayan ng 47,000 hectares ng sa Magna mula kilometer 7 at kilometer 17. Yung po ang inaplayan namin noong panahon na yun sa DENR sa pamamagitan ng proyektong CBFMA o yung Community Based Forestry Management Program Authority. So parang yung iba, ano yun, parang nagbantay lang kayo ron. Parang ano lang kayo doon, nagtanim lang kayo, parang pinagbantay, parang ginamit lang kayo ng gobyerno. Ang totoo, parang ganun nga po. Pero ang maganda po ngayon, sa pagbalik namin, last year, dahil nabalitaan nga namin yung dam, at nakita namin, may tulay na yung dating lumalangoy kami para makatalot sa kabila, may tulay na po. So yung mga motor po namin ay nakadiretso na po mula po dito sa Cavite hanggang doon po mismo sa harap ng aking lote, sa aking lupa o lupain na may lawak po. Hindi naman po pinagyayabang, 5 hektarya, ang mga anak ko pong 5 ay nakakawa din po, kaya medyo malaki po. At tama-tama lang po na ngayon po ay pinayagan na po ng butihing mayor ng Nakar na mag-tax declaration na po kami. Yun po ang isang maganda na nangyari po ngayon. Dahil napakahirap po ng bayan ng General Nakar, Pulubi. Pero ngayon po, magugulat kayo, ang Infanta Real, andyan na po, nag-boom na po ngayon. May kasalukuyang tinatayo ng mall po ngayon doon sa Infanta. Na dati po, naku po, pagdating ng alas 6 ng araw, wala ng mga tao sa kalsada. Ngayon po, makikita nyo, maski sa Real, maraming mga rider po, nakita ko po yan. Umikot po yan. Bumaybay po yan ng tinatawag na Marikina Marcos Highway o yung tinatawag na Marikina Rizal, Laguna, o Quezon, yung Marinlaki. Natawag po namin dyan dati ay Marcos Highway lang po. Ngayon Marinlaki na. Dyan po kami dumaan dahil ako po ay isa pong rider din. Yung grupo ko po ngayon, yung po ang naging benepisyo ng Balikatan Rider ko, mga rescuer po kami, mga nag-training po kami, mga scuba diver kami, mga mountain climber, mga first aider po kami, yung aking grupo. Makikita po yan at mag-meet kami nitong grupo din ng aming mga kabro ng mga rider. Dahil nakita ko sila noon, nung mga meeting natin, itong mga rider ng D4,
sabi ko nga, Brother Ray, sabi ko, imimit natin yung rider ng Deport, dahil Deport din naman ako. Napakaganda doon. Dahil lahat po ng membro ko ay may mga lupa na po sa Quezon. Lahat po sila, nakamotor po sila, nakakapalit po sila lahat doon. Kaya isang hilera po doon ng halos kilometer 8. At doon po ako sa kilometer 9, buka na po ako. Kasi syempre nauna po ako doon. Medyo maganda po ang pwesto ko. Pero marami pa pong magandang pwesto. Pero sabi ko na, ipangako ko nga kay Brother Ding. Sabi ko, meron akong ipatatayong mosque doon at ipapatayo rin naman kaming simbahan doon. Para sa lukuyan po ay siguro magtataka kayo bakit sa tagal ng panahon malalaman yung wala na po akong bahay doon. Nagiba na po yung bahay namin noong 2000 po na pinatayo doon. Na ngayon po ay nagpatistis na po ako ngayon. Na may malaking rest house po ako yung papatayo. Na parang sabi nga nila, hindi ka panipaniwala. Tony, milyon yan. Sabi ko. Sabi mo, milyon. Pero nung tinanim ko ang mga nara ko doon ay 2002, ganito na kalalaki. Pero mahigpit ay pinagbabawal pa rin putulin nyo kahit kami ang nagtanim. Pero kung bahay po ang gagawin nyo, kahit po 10 palabag na bahay na kahoy, o pwede po. Yes, very good! Libre-libre po ang kahoy. Pero wag po kayo magkasabing, ay libre naman pala eh. Ay paano naman po kung kahoy ang puno na 3 yapos po, may tatatingin nyo ng bahay. Siyempre po, iyan po ay kakatingin ng power so magbabayad po kayo dyan. Ngayon, mapapanood nyo po kung gaano katotoo na yung kapitan mismo, kapitana, yung justice po, huwag pong makakarating po ito sa DNA narat, bawal po ito. Pero po sila po yung tumutulong sa amin sa murang halaga na magbabayad kayo para lamang doon sa pagpapatistis. Doon lang po ang gastos. Mayroon po kami doong 5 malalaking poles. Isa po at nasa pag-aari ko na po. Apo. At meron po na isa pang poles na pinakamaganda po. Sa buong Pilipinas po, ilan lang po ang nakakarating doon. Yung aking mga rider na balikatan ay may mga pwesto na po doon sa poles na yun. Pinakamagandang poles ng pusod ng Sierra Madre po. At hindi po naman talaga lahat kayo makakakuha doon. Selected Pero lang. siguro po, tingin ko doon sa kilometer 11, dahil ang kilometer 10 ay nakuha na po ng aking mga balikatan riders, at yung D4 po ay isasama ko po mula 11 hanggang 12 kilometers. At doon po yung pinakamagandang poles at pinakamalaki. Na project po namin ngayon. Ngayon po ang gagawin namin turismo dahil ang Tanay po sa mga susunod na taon, lahat po ng mga tourist attractions sa Tanay ay lulubog na po. Yun po ang isang malungkot sa Tanay. Magiging dagat na po yan. Dahil po doon sa kaliwa dam. Kaya ang magiging sentro po ngayon ng turismo ay yung aming lugar sa ibabaw na. Dahil yung baba ay lulubog na po yan. Madali tayo kay Tony. At dito naman, hindi ko masyadong pahabain to dahil binigyan ko lang kayo ng isang example na kumbaga isang history, pero tingin ko kayo ay hindi na makakadanas ng katulad ng inamon namin yung hirap. Dahil yung mga dilubyo po ay umuulit po tuwing 50 taon. Maski sa Leyte, maski sa Mindanao, kahit sa lugar po. At ang paglindol po ng mga ganap sa Metro Manila ay uulitin ko rin po sa inyo. Ay 7 taon na akong lindol nung mag-iba ang Ruby Tower doon sa Manila. At yan po ang pinaghahandaan namin ng aming grupo ng balikatan. Yan magaganap na The Big Dome sa Metro Manila. Tuwing 50 taon, umuulit po ang dilubyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi history ano po ako. Mula pa sa nanay ko, lola ko, nakuha ko po lahat dyan. Kaya ngayon, doon po sa Nakar, huwag po kayo mag-alala dahil sa magagandang karsada na ngayon,
at magagandang mga tulay na pinagawa ngayong matitibay, hindi na po masyado siguro, sana, na kaya po sa akin ng malalakas na mga dilubyo, yung noon na mga tulay na mahihina. Kaya napakaganda po ngayon ng doon po itatayo ang ating airport na susunod sa Metro Manila, at doon po itatayo ang ating pier na nakaharap po dito sa Pacific. Para ang mga galing po ng mga barkong galing ng Pacific ay doon na po sa Infanta at Nacar dadaon. Yan po ay plano pa po ni Marcos yan. Yan po ay nasa baybayan ko dahil ako po ay 61 na. Tingin niyo po, kala niya parang bata po ako. Ako po ay senior citizen na po. Pero malakas pa po ako. Dahil nung ako ay 50 taon, ako ay pag-Muslim. Kaya medyo ngayon po, nakakapag-graduate po ako parang bata. Parang bata. Ano na? Muli ay papakilala ko sa iyo yung aming ako po ay hindi po presidente. Ako po ay PRO po lamang ng samahan namin, coordinator. Ngunit ako po ay founder po sa lugar ninyo. Tama lang po akong utusan, tama lang po akong taga-sukat dahil ako po ang taga-sukat ng lupa doon po sa lugar na yun. Ang chairman of the board namin ay si Victor Lolong Sabandal. Siya po ang chairman of the board ng samaang magsasaka ng Nacar. Ayan, ikaw na po yan. Explain mo sa kanila kung anong gagawin. Dito na, dito na. At sige, continue. Kunin ko na lang. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Victor Sabandal, tubo ng Surigao del Sur, Arasasat, Pagwa at Surigao del Sur. Bisaya po, sino may mag-Bisaya dito? Naghano. Pero Tagalogin po na lang kasi kasi yung iba hindi makaintindi ng Bisaya, magagalit sa atin. Pero kayo nakaintindihan mo ng Tagalog, so Tagalogin na lang natin. Pero pasensya ka mo, kung di ko kahibalo kayo Tagalog, kahit Bisaya mo po. Thank you. First, Tagalogin mo ha. Okay, Tagalogin ko na lang, baka magalit ng mga Tagalog. Ito na nga po, sa inyong lahat, magandang hapon. At sino po ba yung mga part ng, part ng Quezon? Taas naman. Saan po kayo sir sa Quezon? Ay, Tiao. Pero malayo po yun sa Nacar. Sino pa yung malapit sa taga-Maynila mismo? Taga-Maynila. Malapit sa Tanay. Mga taga-Tanay. Okay. Yung taga-Maynila mismo, dito sa Pasay. Tanay, sa Palok. Ayun, yun. Malapit ka lang sa amin. Nasa baba ka lang namin. Sa Palok. Para po hindi malaman, bakit kami ay narito at in-invite kayo na dumalo. Puro ba coordinator ito, mga member? Coordinator. Okay. Oh, officer. Para po mga coordinator, kayo na rin po mag-simulate sa lahat ng inyong sasakupan. Para mas mabilis ang ating information. Kasi kung isa-isahin pa natin, malaki ba? So kaya ginawa natin ito puro, kayo na magsabi kung anong layunin ng isang samahan na katulad dito sa inyo, na isang paper. At ito naman ay malaking... Hanggang 400 na lang tayo. Okay. Hanggang dito na ating ibigyan ng magandang kinabukasan ang ating pamilya. Dahil tayo ay umaabot sa edad na mag-abot na tayo ng senior citizen, hindi natin kaya siguro yung mga anak natin, sila na mag-recover, sila na mag-aayos. Hindi, tayo na lang pakakainin. Tama ko yan, ma'am? Okay. Kaya natin ito gagawin. So, ito ay narinig naman ninyo kanina, kay paring Tony, na siya ngayon ang nagsasalita kanina na kung paano ang history ng ating Samagna. Ang Samagna po, since 1999 nag-umpisa. 1999 nag-umpisa. Ngayon po, kwento nga niya na nagkaroon ng dilubyo, ngayon nagbalik kami ulit. Bago kami magbalik, ngayon, nakita namin na kung konti na lang kami natira. So kailangan namin talaga ng tao. Kailangan namin ng katulad ninyo kung interesado. Pag walang interest, wala kayong magagawa. Okay, kung sino yung interest, taas ang kamay para makita ko kung sino yung interest. Oh, interesado. Okay. Ngayon po, ang ating kanuli, para magkaroon tayo ng lupa na pagtaliman natin, pero bawat ang tamat ko doon.
lang sa patay. So, maraming ganun ang nangyayari. Kahit nakatira ka sa puno, ultimo yung bahay, wala kang tanim ng tanglad. Walang tanim kung ano-ano. Puro lang damo. Ang ginagawa doon, tulog. Pagkagising, kain. Manguha ng mga gulay-gulay sa kabundukan na hindi naman nila tinatanim. O nangunguha ng harvest sa ibang may tanim. So, huwag tayo ganun. Kasi, ang ating ganun tayo nakakatulong sa ating komunidad. Lalo-lalo na sa ating pamilya. Ngayon, sino yung hindi marunong magtanim? Ako po ay magtutulong sa iyo. Trainer po ako sa mga pagtatanim. Lalo-lalo na po yung ating organic compost fertilizer demand po yun. So, ituturo ko rin po sa inyo. Siguro, mag-ismisan lang kayo. Ihapak ko lang po yun kasi mahaba pa na. Okay. Ngayon po, kailangan natin lang na magustuhan ninyo ang lugar. Kung sino gusto umakyat, magulat ka ng pera. So, wala ka ng pera pamasahe para sa sakitin kayo. Mamaya may labano ka pare. Tayo na pamasahe. Kung may mga may sasakyan, may siguro may sasakyan, makaabot po sa mundo kayo, kung siya na lang may sasakyan, bayad lang kayo sa mga kasama ninyo ng panggasolina, kung pwede na lang po yun. Para nakarating lang, magsasabi tayo, pagpa-studio kayo, kung kailan, kung sino yung nakariti, pagpa-studio kayo. Okay. Pare, magpa-studio daw sila umakyat. Mamaya. Okay, pag-usapan. Kay Sister Parida tsaka kay ano yun pag-uusapan. Kay Brother Ray. Kung sinabi ko parang tunay na kung gaano kami kahirap yung magkat, ngayon hindi na kayo katulad sa amin. Talagang lakad. Kaya ba nyo magkat ng 18 kilometers? Kaya! Sino makakakit ng 18 kilometers? Nasa kamay. Ang hindi makakakit makasama. Ano hindi makasama? Paninikurado kami. Baka makasisirin nyo kami. Wala rin po sa Pilipinas. Kung makarating, kung wala yung trace, hindi talaga makarating. Dahil, unang-una, yung budget. Ay pagkain tayo. Hindi naman po pwede na kami magbigay ng pagkain. Wala rin kami pagbigay. So, magbaon tayo. Magdala kayo ng bigas, magdala kayo ng ulas, kahit kung magdala kayo. Okay. Galing dito. I-discuss mo kung paano magsakay. Okay. Saan bang gagaling? Okay, kung Manila ng Manila, ang sasakyan ninyo na Raymond, diretso Infanta. Sa Manila po, bus. Kung taga dito, taga Taguig, doon na kayo sa Ortigas mag-abang. May Raymond doon dumadaan. Raymond bus, maga. Timpanta. Timpanta. Infanta, yes. Okay. Pagdating sa Infanta, mayroon naman papunta doon sa Naga. Tricycle. Tricycle. Magkano ba yan? Ang tricycle, tag 300. Mamaya po, pag-uusapan natin yan. Totoo po yan. Totoo po yan. Ganun po kamahal sa ngayon. Maghati-hati kayo. Ay, rider, isama niyo ako. Isang way. Isang way. Isang way. Hindi. Kung ilan ang laman, pagkakatagal. Ilan ba ako nag-tricycle? Apat. Kung may mga motor kayo, Peter, dahil may sarili kayong sasakyan, walang problema. Ayun, mga rider. Masaswerte yung mga rider. Mga riders. Dire-diretso na yan. Yung mga riders, kung kahit mga hindi kayo riders, kung may pira kayo, bumili kayo ng mga lumang motor, doon, kikita yan doon, kahit walang registro. Pamasada roon, habal-habal. Bawal yan? Bawal daw, sabi niya. Bawal na no. Pero depende yun.